ang sabungero sa ilalim ng lake. What the fuck? Sa handa, awit. Sa bungero, mayroon na kayong justice. Magaling ang presidente, kayo'y iniintindi. Sa bungero, mayroon na kayong justice. Huwag mawawala ng pag-asa at pagdasal sa bungero. Patayin si BBM, no joke. Eto na po, may bago pong congressman na nilaglag si Don Don. Don 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 Patidongan, ikukulong si Atong ang mahirap mang mahuli sapagkat nakakaangat. Don 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 Patidongan, huli si Atong ang mahirap man mahuli sapagkat nakakaangat. Wala kang puso, hayop ka! Ang ligalig ko. Wala na akong boses. Hayop. Panibagong pangalan ang nadagdag sa listahan ng mga sangkot umano sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Isang kongresista na kumukubra daw ng daan-daang milyong piso kada buwan. Ang detalye sa exclusive. Isang kongresista na kumukubra ng daang milyon. Ayop. Agenda report ni Joash Malimban. Isang malaking pangalan na naman ang idinawit ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Malaki knowledge yan kasi membro yan ng ALPA eh. Membro ng ALPA si Congressman. Putik, ang lupit talaga ng ALPA, no? Dinaig pa po ang Avengers. Membro si Sani Lago ng ALPA. Yan yung congressman na illegalista. Ayon kay Patidongan, kabilang si Sonny Lagon ng Ako Bisaya Party List sa mga pinakamalalaki ang kinikita sa sabong at isabong operations. Nako! Eto nga po, may papakita pala ako sa inyo. Ayan po siya, kasama niya si Atong Ang. At eto po siya, kasama niya talaga si Atong Ang. Ayan po siya, oh. Talagang sabungero po ito. Okay? Talagang sabungero po to. Nag-research na naman po ang aming team. Siyempre, kami po ng aming team ay kahit pagod na pagod po tayo, nagre-research po ang aming team. At ito po, maikli. Sino ba si Sani Lagon? Ito na po si Sani Lagon. Pasok! Pag-usapan natin si Sonny Lagon, ang isa sa mga magagaling na breeder sa Pinas. Si Sonny Lagon po ay talagang breeder. Breeder po, isa sa magaling na breeder ng, manok sa Pinas. Ay lumaki sa Mambusaw, Capiz, the island of Panay. Nag-aral ito sa University of San Agustin. At pumasok din siya sa Philippine Military Academy. Nako, PM Mayor pala to. PM Mayor po, ah. Noong 1988 ay nilisan niya ang PMA at nag-aral ng kursong engineer. Siya ay naging working student upang matustusan ang kanyang pag-aaral. Nako, nanggaling din sa mahirap, ha. May ganong senaryo.
Bago pa siya mag-board exam noon ay nagtatrabaho na siya sa isang British telecom company. At malaunan ay nagtayo siya ng kanyang sariling telecom na may kapital na 5,000 pesos lamang at unti-unti niya itong napalago. At dito na mag-uumpisa ang kanya kwento sa pagsasabong. Si Son Nako, ayan direkta po, nasa bungero. Ayan po, sa bungero po talaga to. Itong congressman na to. At tinupad na naman po ni Dondon. Gaya po nung konsilor na pinatay at inambush pero nabuhay. Totoo na naman ang sinabi ni Dondon. At napag-alaman nga natin na ang tumira doon ay nasa EJK killing din. Mamaya talakayin natin yung kay Stomo. Pero itong congressman na to, breeder, talaga, legit na naman po si Dondon. Legit na legit. Nilagan ang may-ari ng Blue Blade Game Farm na matatagpuan sa San Pablo, Laguna. Nag-umpisa ang kanyang hilig sa pagsasabong noong siya ay nasa telecom business pa noong siya ay nasa Cebu dahil sa mga naging tauhan niya dito na mahilig magsabang. Kita mo? Kitang-kita niyo po. Yung mga lumang picture niya, mahilig na talagang humimas ng mga manok. Ako dati, hindi ko talaga hilig yan. Ang hilig ko talaga chicks. Humimas ng chicks. What the fuck? Diba? Kasi mas masarap po yung umimas ka na lang ng chicks eh. Ang sarap nun. Umimas ka ng chicks. Kesa sa manok, tutukain ka pa yan eh. Yung chicks hindi po nanunuka. Grabe po pagmamahal nun. Wala kang puso, hayop ka! Kaya ako, nakaugulian ko at talagang siguro na nakuha ko na yung habit na umihimas ako ng chicks. Ginaganong ko siya. Talagang okay naman. Talagang napapasaya niya ako, pinapasaya ko siya. Napakasarap. Konti lang ang gastos, hindi libo-libo. Pakainin mo lang siya. Masaya na yung chicks. Wala kang puso, hayop ka! Diba? Tsaka yun, hindi mo pwedeng pagpustahan kasi kailangan, yung chicks sa'yo lang. Ikaw lang umihimas. Ikaw lang yung tumutuka. Tukoy mo na yun. Diba? Pag inutusan ko yun, tukay mo. Turuk. Sabihin ko, turuk. Wala kang puso, hayop ka! Kaya ako, ayoko niyan, ng mga chicken. Pangat chicken eh. Gusto ko chicks. Wala kang puso, hayop ka! Every weekends nagdadala ng mga manok ang mga tauhan niya at doon ay pinagsasabong nila at doon nagumpisa ang kanyang pag-iinit sa sabang. Nakol, nag-iinit pala to sa sabang. Nag-iinit daw siya sa sabang. Dati pa lamang ay mahilig na ito sa mga manok na nakikita niya sa kanyang mga kaibigan at kapitbahay at dahil sa limited resources niya noon ay hindi niya maituloy ang pagmamanok at noong 1998 ay nagumpisa na ang kanyang bidding sa manok at noong 1999 nakapaglabas siya ng 100 studs. Nako, 90s pa lang po, talagang kumakamada na si congressman ha. Kumakamada na 90s pa lang sa sabong. So, nasa kanya talaga, tama si Dodong. Tama na naman si Dodong dito. Sunny Lagon. Pagkatapos noon ay nag-aral na rin siya ng pagsasabong ng mga manok at nangarap na makasali sa World Slasher. Dahil sa kanyang pangarap na ito, inalam niya ang pagsasabong at pumunta sa Araneta at dito niya nakilala si Raymond Velayo. Nagtanong siya kung paano makasali sa World Slasher. Nako, talagang ano po to. Talagang kasama po talaga sa circle ng mga sabongero. Talagang legit na nandun po ha. Ayan lang po sa ating video na nire-reactionan ha. Hindi po natin siya dinidiin pero pinagtutugma-tugma lang po natin ang sinasabi ni Dondon. Sinabi ni Velayo ang mga requirements at need ng sponsor para makasali. Sinabi ng ating bida na si Sonny Lagon na wala siya kilala doon at maswerteng narinig ng isang tao na pangalanan nating Mr. Rodriguez ang kanilang usapan at nagpresentang siya na ang mag-sponsor at ito rin ang nagsuggest ng farm niya sa San Pablo. Okay, so inisponsoran siya ng Mr. Rodriguez nung hindi pa siya sikat. Mr. Rodriguez daw.
Mga panahon na iyon tinanong din niya si Mr. Rodriguez kung saan ito kumukuha ng mga panabong na manok dahil si Mr. Rodriguez ay kilalang nagmamay-ari ng mga magagaling na panabong na manok. Sinabi ni Mr. Rodriguez na kay Carol Nesmet ng Blackwater Game Farm siya kumukuha ng mga panabong na manok. Kinausap ni Sunny si Carol tungkol sa breeding ng manok at sinabi naman sa kanya nito na kung gusto mo matuto sa pag-breed ay dumiretso siya kay Bruce Barnett dahil iti ang sentro ng breeding ng Blackwater. Pinuntahan niya si Bruce Barnett para makipag-usap at noong 1999 hanggang 2000 ay nakapag-breed na siya. Nako. Ayan na. So, hindi na natin tatapusin to. Okay? Hindi po na natin tatapusin to dahil ito po ay alam naman natin. Pinakita ko lang po sa inyo yung background. Yan po yung background niya. Ngayon, kung totoo sinasabi ni Don, totoo na naman. Katulad ng konsilor. Diretso natin. Aniya, kumikita ang Alpha members ng daan-daang milyong piso buwan-buwan at sila rin umano ang grupo na responsable sa pagpapadukot sa mga sabungerong nantsochope o namimirata ng mga online betting platform. Oh, sa tingin nyo, may kukonsidero nyo bang Alpha to? Si Congressman? Posible. Kasi 1998 pa siya. Yan na talaga ang niya na sabong. Ngayon, 2025 na, malaki na yung pangalan niya, nakapag-congressman na. Diba? Kung i-connect natin ang mga dots o i-connect natin ang mga ugnayan na to, posible po kasi biro nyo from 1998 hanggang ngayon lumaki na siya. Nagkaroon na siya ng maraming farm. Hindi na lang siya sa Laguna, siguro nandito na sa maraming farm. Halos lahat dyan, taga 100 million, 90 million. Depende sa share. Merong nagsishare dyan na 700 million, 800 million. Aman. Kwento pa ni Patidongan, isa si Lagon sa mga sumang-ayon sa pagpapaligpit sa mga missing sabungero. Ayan po. Si Lagon daw po, bukod kay Gretchen, ang sumang-ayon sa pagpapaligpit. Ito po ay, kung elaborate niya uli, ito po ay yung sinasabi niyang isang conference ng mga Alpha members na pinagbotohan di umano ang alin, pinagbotohan po kung sino at ano ang dapat gawin sa mga sabungerong nanduruga. Actually, mali. Mali po manduga. Mali po yan. Pero kung mali, dapat po ituwid natin at sa tuwid na batas natin ilaan. Di ba? Kung nanduruga, ipakulong natin. Oh. Hindi yung nanduruga, pinapatay mo, iba yun. 100 million, no? Sabi ni Mr. Atong, kung hindi natin gagawin to, babagsak yung negosyo natin. Tapos sino bang sangayon dito? Kumbaga, napagdesisyonan na yan na isang meeting lang. So tuloy-tuloy na yon. Sa pagsisiyasat ng Billionaire News. Grabe isang meeting lang po. Isang meeting lang, dedo na. Channel, isa si Lagon sa mga aktibong miyembro ng Pitmasters. Ayan po aktibong membro ng Pitmaster. Nako po, heto na po talaga. Nagdurugtong talaga. Nagdurugtong. Noong Mayo, itinanghal siya bilang solo champion sa Pitmaster Cup sa Manila Arena. Nag-champion po sa Manila Arena ang isang Alpha. Nako. Simple Toki, shoutout tol, mag-subscribe kayo dyan. Nag-champion daw po si Congressman Sonny. Nako. At isa sa mga advokasya ng party list na kanyang nire-representa ay ang sabong industry. Nako! Party list na nire-representa sabong industry, my God! Nako! Subukan ng Billionaire News Channel na kunin ang pahayag ni Lagon pero hindi pa ito sumagot sa aming mga mensahe. Samantala, sumagot na si retired Lieutenant General Jonel Estomo matapos siyang idawit ni Patidongan.
mariing itinanggi ni Estomo ang umano'y involvement sa kaso ng mga missing sabungero. Inihahanda na rin daw ng kanyang mga abogado ang isasampang reklamo kay Patidongan matapos ang aniyay malisyoso at walang batayang akusasyon laban sa kanya. Alam mo kay Estomo, alam nyo sir, wala nang problema yan. Ipaliwanag nyo na lang. Madaling sabihin kasi na hindi na sasatisfy yung tao, sabihin niya, wala akong kasalanan. Yung parang magiging parang malaatong ang moves ka lang. Wala akong kasalanan kay Dondon. Tinikikilang kami. Madali po sabihin yon. Pero kay Dondon po, buwis buhay yan. Buwis buhay kay Dondon. At saka, kung mapapansin nyo kay Dondon, accurate ang sinasabi niya. Accurate. Pag nagturo siya ng tao, for example, nagturo siya ng isang konsilor na inambus, totoo. Nagturo siya ngayon ng congressman, nalaman natin tong congressman, totoo. Sinabi naman ni DOJ Prosecutor General Richard Fadulion na muli ring haharap sa korte si Patidongan sa July 22 para sa pagdinig ng nakabinbin nilang petition for bail. Ayon kay Patidongan, handa siyang harapin ito at umaasa siyang magpapakita rin ang 5 pang akusadong security guards ng Manila Arena. Nako, ganyan, yan ang tapang. Fist to fist. Diba? Yan ang matapang. Diba? Face to face. Diba? Face to face. Face to face. Kasi kalagayan na ng mga isda ang nakasalalay dito eh. Abay malupit. Diba? Parin simple talkies. Kailangan face to face na. Kalagayan na po ng mga isda to. Tilapia, tawilis. Kalagayan na nila to. Diba? Kaya kailangan face to face. Diba? Paano na ang mga future ng ating mga tilapia? Paano na ang ating future ng mga tawilis? Wala nang buibili. Ang mga tawilis po, putik. Nagulat sila, hindi na kasya sa lata ng sardinas. Ang tataba na daw po. Diba? Nagugulat po mga tiga Batangas, hindi na raw po magkakasya ang tawili sa lata ng sardinas. Ngayon i-enhance nila, medyo malaki na. Diba? Oo, tol, ang laki na simple talks. At alam nyo ba, ayon sa ating research, hindi na sardines ang tawag. Ha? Alam nyo kung ano na? Jardines. Biro mo, ang laki. Hindi nakasya sa lata eh. Jar na po ang paglalagyan. Sobrang ang taba ng tawilis, men. Taba ng utak mo, Nyolo. Go. Para tuluyan na silang magkaharap-harap. Para sa agenda. Ayan po ha, nag-aamo na po si Dondon. Sa 5 guard na kumampi kay Atong Ang. Siniraan po si Dondon yan. Ang sabi po kay Dondon, mainitin ang ulo. Ang sabi kay Dondon, hindi maayos ang pag-iisip. Ngayon, inaamon po ni Dondon. Sabi niya, magkita tayo at magtuos tayo. Huwag kayong dyan, magkita tayo kahit may kaso ako, magkita tayo face to face. Face to face! Okay? Ayan po. Ganyan po katapang to si Dondon. Noong una po talaga, sabi ko, wala to. Parang feeling ko, wala to si Dondon eh. Parang parang lang po, namimitas ng prutas o namimitas ng
ng mangga. Alam mo yung pagsiksik, liglig yung mangga, madali pumitas eh. Kumbaga ganun lang ginagawa ni Don Don sa tingin ko dati. Pitas lang siya ng pitas ng malalaking tao. Si Atong Ang, si Gretchen, si Congressman, yung mga pulis. Kala ko ganun lang. Parang pipitas lang siya ng pipitas para masiraan lang. Pero, ito, different scenario eh. Oy, Binirod, thank you pare. Ano daw? Boss Jolo, beautiful BMB, buting Jardinas. Kung naging pira na naging bato pa. Wala kang puso, hayop ka! Binirod, kinakausap kita nakaraan. Sabi ko, i-upgrade mo yung joke mo. Ha? Android na, tsaka iPhone ngayon. Ang joke mo, Nokia pa rin. What the fuck? Ayusin mo yan. Ha? Android na yung joke mo, pang Nokia pa rin eh. Ano ba yan? 7650 pa yan eh. What the fuck?